Noon may oras. Ngayon, minsan wala na. Pareho pa rin ang tawag natin, bagyo. Pero kung pareho pa rin ito ng kilos noon, bakit parang mas mabilis na itong nananalasa ngayon? Ano ba talaga ang nagbago? Ang bagyo o ang mundong ginagalawan nito? Noon, ang bagyo ay may malinaw na yugto. May simula, may pagitan, may oras. May mga araw ng babala. May panahon para maghanda ang pamilya at komunidad. Unti-unti itong lumalakas. Unti-unti rin ang desisyon ng tao. Delikado pa rin ang bagyo noon, pero nahahabol ang oras. Pero hindi iyon ang madalas nating nararanasan ngayon. Sa mga nagdaang taon, may mga bagyong halos walang pasabi. Mula sa mahina, biglang malakas. Mula sa tahimik, biglang mapanganib. May mga unos na mabilis tumitindi. Pabago-bago ang direksyon. At mas matagal na nanatili sa isang lugar. Hindi dahil mas mahina ang babala. Hindi dahil kulang ang kaalaman. Kundi dahil mas mabilis ang pagbabago kumpara noon. Katulad ng ilang bagyong tumama sa Cebu. May mga pagkakataong inakala ng mga residente na ligtas pa ang sitwasyon. Tahimik ang ulan. Walang malakas na hangin. Pero sa loob lamang ng ilang oras, biglang tumaas ang tubig. May mga pamilyang napilitang umakyat sa bubong para makaligtas. Maraming ari-arian ang naiwan at hindi na naisalba. Hindi dahil sa lakas ng hangin, kundi dahil sa bilis ng pagbabago. Iba na talaga ang kilos ng bagyo ngayon. Mas mainit ang dagat kaysa dati. Mas handa itong magbigay ng enerhiya. Kapag handa ang enerhiya, mas mabilis ang reaksyon. At kapag mas mabilis ang reaksyon, mas kaunti ang oras para maghanda. At dito nagiging mapanganib ang katahimikan. May mga bagyo ngayon na walang malakas na hangin sa simula, walang nakakatakot na tunog. Tahimik ang langit, pero tuloy-tuloy ang ulan. At habang tila normal ang lahat, unti-unting napupuno ang lupa. Umaangat ang tubig at naghahanda ang panganib. Hindi ito biglaan sa mata, pero biglaan sa epekto. Ito ang mahalagang tandaan. Ang bagyo ay hindi lang sinusukat sa lakas ng hangin. Sinusukat ito sa ulan, oras, at epekto sa tao. Sa panahon ngayon, ang tunay na kahandaan ay hindi takot, kundi pag-unawa. Kapag nagbago ang kilos ng bagyo, ang kailangang magbago ay hindi ang kalikasan, kundi ang kaalaman ng tao. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like, i-share, at mag-subscribe. Sa bawat suporta, mas marami pa kaming magagawang content na hindi para manakot, kundi para maghanda at magbigay kaalaman.